Ang daming mga ginagawa sa'yo na anxiety na nakakapraning, nakakabaliw, na kung ano-ano na lang na naiisip mo na feeling mo. Ayun nga, ang lagi na mamamatay ka na. Ganong feeling mo na, feeling mo lang. Ito, na mamamatay ko na pero hindi naman talaga. Diba nga? Kasi nga sa araw-araw, ito, okay naman na ako mga kamars. 18, 19, 20, 2020 na ngayon. At kahit pa paano, awan ng Diyos, nalagpasan ko naman na siya. Pero ito nga, dahil nga sa COVID na yan, welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, your mom Shinantaon, Shane Hazel Elliot. Ganon! Today's video mga kamash, share ko sa inyo yung mga karanasan ko about anxiety, yung mga naranasan ko doon sa sakit na yun, yung mga nararamdaman ko everyday na parang feeling mo mamamatay ka na, tapos masakit ulo mo, daming mong nararamdaman na kung ano-ano, daming mga bumubulong sa isipan mo. Pero bago yan guys, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na, pindutin mo na rin ang bell button para updated ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. Ganon! Shoutout nga pala sa aking nakin na nagpapa-shoutout nga na si Peach Cortez. Meron din siyang YouTube channel. I-subscribe niyo na rin siya. At i-click nyo na rin yung notification bell niya para updated din kayo sa mga video na i-upload niya para bongga! So, ito na nga mga kamars, usapang anxiety naman tayo ngayon. I-share ko yung mga experience ko about anxiety, yung mga naramdaman ko, yung mga nangyari sa akin, yung mga kung paano ko siya nilabanan para makawala sa anxiety na yun. Pero hindi natin basta-basta mawawala yan dahil nga ang anxiety parang karugtong na ng buhay natin at kasama na natin siya araw-araw. Kaya ang sakit sa ulo, diba? Alam ko maraming makaka-relate dito sa i-share ko sa inyo about anxiety na mga naranasan ko dahil sa panahon ngayon, yung panahon natin ngayon na may pandemic tayong kinakaharap, lalo na yun nga may COVID-19 ngayon na lumalaganap na virus. Yung mga may anxiety dyan, alam ko na kumukulog ulan. Tapos alam ko na dahil nga may COVID-19 na virus na kumakalat ngayon sa atin, dito nga alam ko yung may anxiety dyan, mas lumalala pa, mas marami silang naiisip na paano kaya pag nagkaganito ako ng sakit, mamamatay na ba ako? Yung mga ganun mga naiisip mo, alam ko yan kasi naranasan ko na nga rin yan. At saka nararanasan ko nga yan ngayon. Pero syempre deadma lang tayo mga kamars para hindi siya laging gumugulo sa buhay natin. Kasi yung anxiety niya magulo yan sa buhay talaga pampagulo yan pampasira ng araw yan, parang hindi mo talaga magawa talaga yung mga gusto mong gawin sa araw-araw dahil sa anxiety na yan talaga. So ito na nga, tas lalo na ngayon yung mga frontliner, marami sa mga ating frontliners na nakakaranas nga ng anxiety na yan. Yung mga wala naman anxiety dati, ngayon nagkakaroon dahil nga takot ang umiiral sa atin, takot umiiral sa kanila, sa bawat isa dahil sa virus na kumakalat nga na yan, na isipin mo paano kaya pag tinamaan ka nun, unting ubo mo lang, malagnatin ka lang, may masakit lang sa'yo, feeling mo na talaga na may ganun ka na, may ganung sakit ka na may ganung virus ka na nga, may COVID ka na. Kaya marami sa ating mga frontliners talaga na nakakaranas talaga ng anxiety kahit wala naman silang anxiety dati pa. So ito na nga, i-share ko sa inyo yung naranasan ko about anxiety talaga na yan, na nakakabisit talaga yan sa totoong buhay. So ito na nga mga kamars, share ko na sa inyo yung naranasan ko about sa anxiety na yan. Wait lang, ayusip lang tong upuan. Way back 2018 tayo, nung naranasan ko siya. Siguro sa sobrang pagod, dahil nga puyat ako, dahil nga dun sa botohan na nangyari. Pagod, grabe kasi nangampanya kami, tumakbo nga yung friend namin na na SK. Ngayon, siguro sobrang pagod, walang tulog,
Tapos, yun nga, puyat. Tsaka, siguro yung stress na rin, ganun, yung nangyari na yun. Gabi yun, parang, syempre, sa sobrang wala akong tulog, umatake siya nung gabi. Tandang-tanda ko pa, May yun, May nang inatake talaga ako ng anxiety. Pero bago ako atakihin mga ka-Mars na anxiety, nagkaroon na ako ng insomnia, yung nahihirapan na talaga akong matulog araw-araw, yung nararamdaman ko na hirap na ako matulog, anong oras na ako nakakatulog, kahit anong gawin kong pagse-cellphone, pagbisibisihan dyan, dead man, nahirapan talaga akong makatulog mga ka-Mars, yung alas 2 na, alas 3 na, minsan maabot pa ng alas 4, hindi pa talaga ako makatulog, samantalang yung mga kasama ko dito sa bahay, orlok na, sarap na lang tulog, pero ako, dead man, di pa rin makatulog. Yung na pala yung sign yun na meron ka ng anxiety pero hindi pa siya ganun kalala. Kasi yung parang ganun eksena nga. Ngayon, siguro, so yun nga, May nga, nung inatake ako, yung hindi ko makakalimutan yun, May 2018. Yan, nang inatake ako ng anxiety na yan mga ka-Mars. Yung siguro na trigger nga dahil nga sa puyat, pagod, wala pang orlok talaga, walang tulog ng bongga. Tapos yung stress, kakaisip nga, ganun. Bigla na lang siyang umatake sa akin. Yung may naramdaman ako na parang feeling ko sobrang sakit ng bato ko mga ka-Mars. Yung sobrang sakit niya talaga na kakrams na yung dito ko, na papunta ng ulo, na yun nga nagmamanhid siya. Tapos yung mga kamay ko talagang naninigas siya ng bongga mga ka-Mars. Yung unang-unang atake sa akin ng anxiety. Tapos yung mga paa ko talagang nagaganon siya, talagang yung parang naninigas. Ganun ang eksena. Tapos nahihirapan din akong huminga mga ka-Mars. Yung wala na talaga akong maanong hangin, makuwang hangin, langhap na hangin. Yung parang feeling ko talaga yung time na yun, matetegi na talaga ako mga ka-Mars. Yung talaga ang isip ko, pero naisip ko talaga yung unang sumagi rin sa isip ko yung mga anak ko. Naisip ko talaga yung paano na yung mga anak ko, feeling ko kung mamamatay na talaga ako. Tapos yun, marami akong mga friends na yung mga barkada ko nga, lumapit nga sa akin, kasi nga sabi ko nga, nahihirapan akong huminga, tapos parang feeling ko sakit na nga talaga ng bato ko. Tapos yun, minasage, shout out nga pala dyan kay Ate Beck, yun nga yung tumulong sa akin, sa Ate Beck, inano niya, minasage niya yung mga daliri ko dito, kasi nga sabi nga daw niya talaga, grabe na daw din talaga yung paninigas ng daliri ko noon, talaga naninigas talaga siya. Tapos kay Nay Buma, shout out kay Nay Buma, salamat Nay, dahil meron siyang dalang parang parang white flower yun na inaamoy na ganun. Yun, pinaamoy rin sa akin. Tapos inano yung ulo ko, yung batok ko, yung pinaamoy yun sa akin. Pero nahihirapan talaga ako huminga. Tapos parang nawawala din talaga ako sa ulirat ng mga ka-Mars. Yung feeling ko kasi talaga matetagpay na talaga ako ng araw na yun, 'di ba? Kaloka, 'di ba? Tapos yun nga, nung pinaamoy na sa akin, yung mga ilang minutes, mga ilang minuto siguro mga nakalipas, medyo okay na ako, feeling ko naramdaman ko okay na ako na, yun na, hindi na siya ganun, na hindi na ako nahihirapan huminga, okay na siya, nararamdaman ko nakakahinga na ako ng maayos, hanggang sa pinaupo nga nila ako sa gilid, pinagpahinga muna ako, kasi nga sobrang pagod ko ngayon, at saka puyat na puyat talaga ako ng bongga na yun, kaya umatakit talaga yung anxiety na yun. Tapos okay na, pero yung mga kalamnan ko nun, parang pagod na pagod. Yung parang mga nanginginig talaga siya. Nanginginig talaga yung mga. Tapos sobrang sakit pa rin ang batok ko. Hindi naman ako high blood. Hindi naman ako rin low blood. Sakto lang din naman yung dugo ko. Pero grabe talaga. Ay, umuulan ng bongga. Naririnig nyo ba yun mga kamay? Kaloka, diba? Ngayon, tapos, anong nangyari, kinabukas, ay pag uwi ko pa, takot pa ako nung matulog, kasi feeling ko baka mamaya bagungutin na ako, tapos ang sakit nga ng batok ko, sobra, masakit pa rin siya, pero yung yung paghinga ko okay na, hindi na ako nahihirapan, pero yung batok ko, parang feeling ko din na ganan ng, na isang sakong buhangin ata, para sobrang bigat niya talaga, parang may feeling ko may nakadagan talaga dito sa bato ko mga ka-Mars, na sobrang sakit, na hindi ko talaga kinakaya, kahit humiga na ako, nagpahinga na ako, nilagyan ko ng itikasin yung dito ko, kasi nga para pamparelax, diba, masakit pa rin siya. Tapos kinabukasan, pagising ko kinabukasan, yun nga mga ka-Mars, eto pa, pagising ko, nagkape ako. Syempre, hindi ko alam, bawal pala ang kape, di ba? Nagkape ako. Nung nagkape nga ako, Mars, kinabukasan,
Ako, deadma. Parang ang bibilis na naman talaga ng tibok ng puso ko. Yung grabe yung tibok niya talaga. Sobrang bilis na. Pero hindi ko lang pinapahalata kila mama, kila papa, dito nga sa kapatid ko nga na may ganun na ako nararamdaman na may nangyari sa akin nung gabi nga. Yun, tapos deadma lang ako, bibilis yung tibok ng puso ko. Pero nagpapanik na talaga ako na hindi ko lang talaga pinapahalata. Pero ang nasa isip ko talaga noon, parang mamamatay na ata ako nito, gano'n. Dami-dami pumapasok sa isip ko dahil sa anxiety na yan. Pinapakalma ko yung sarili ko, uminom ako ng tubig, inom ako ng tubig, inom ako ng inom. Miga ako, pahinga ako, tapos yung mga kamay ko, yun na naman, nag-ano na naman siya, tapos parang nanginginig, tapos parang feeling ko, ang lamig nga ng pakiramdam ko. Napaparaning na ako, sa feeling ko, gusto ko na magpasulit sa ospital, ayoko na, ganun, tapos natatakot ako, kasi nga feeling ko talaga, mamamatay na talaga ako. Kasi alam niyo sa anxiety mga kamars, pag inatake ka talaga niyan, araw-araw, ang iisipin mo talaga, matetegpay ka na, ganon. Ano nang feeling mo talaga na mamamatay ka na talaga pag inatake ka ng anxiety, ganun ang mararamdaman mo talaga na napaparaning ka, nababaliw ka na, hindi mo talaga alam kung ano gagawin mo dahil sa anxiety na yan. Yun na nga mga kamars. So yun nga, pagkatapos ko nung magkape nga, yun nga, nagpapalpitate na ako ng bonggang-bongga na parang feeling ko nga matetegpay na ako ng araw na yun. Tapos hanggang sa sumunod yung sa mga sumunod na araw, ganun pa rin yung mga nararamdaman ko. Parang feeling ko is yun nga, unconscious yung nararamdaman ko nga, yung feeling ko nga na may malala na akong sakit. Yung parang feeling ko gusto ko na talaga magpa-check up, pero pinipigilan ko nga lang yung sarili ko na sabihin nga sa family ko nga yung nararamdaman ko na yun, na hindi ko pa nga pinaalam yung mga naramdaman ko o yung naranasan ko nung gabi na inatake nga ako ng anxiety ko. Tapos hanggang sa yun nga, namatay yung papa ko. Yun nga, yung namatay yung papa ko ng June nga, mas lalo siyang lumala. Kasi nga, pag may pinagdadaanan pala kayong problema, namatayan kayo, mas lalo palang lalala yung anxiety mo. Kasi kung ano-ano yung mga naiisip mo, feeling mo, nasusunod ka na doon, yung mga ganung eksena, diba? Nakakaloka talaga. Tapos, yun nga, mas, ang eksena pa, malala nga yung nangyari sa papa ko, binaril nga siya, ganun. Kaya, mas na-stress, mas parang feeling ko na depressed din talaga ako ng bongga sa nangyari nga. Tapos mga kamars, yun nga yung binuro lang nga ako pa naman nag-isikaso doon, iyak ako ng iyak, bongga, iyak ako ng iyak. Tapos ang feeling ko, ang sakit-sakit talaga ng batok ko, na-atake na naman nga ako ng anxiety. Yung feeling ko talaga na sobrang bigat ng batok ko, na may nakadagan sa akin mga ilang tao ata, parang ganun ang nararanasan ko nga. Wait lang, ani ko lang electric pang makamay. Ganun. Tapos, init kasi, umulan, hindi naman sobrang lakas, umambon lang, nagpainit lang siya ng bongga. Tapos ayun na nga mga kamars, yung batok ko nga, lagi kong iniinda, yun ang pinaka kinakatakutan ko talaga sa lahat, na pag sumakit ang batok ko mga kamars. Dahil parang feeling ko pag sumakit yung batok ko, parang feeling ko aakit siya dito hanggang ulo ko, parang feeling ko bumabalik sa akin yung naramdaman ko ng unang atake sa akin ng anxiety. Pag sumakit yung batok ko, parang feeling ko magkakrams na naman siya dito, papunta dito sa ulo ko, na baka mamaya feeling ko putukan ako ng ugat sa utak, 'di ba? May mga ganung eksena, 'di ba? Yung napuputukan ng ugat sa utak, may tawag doon, aneurysm. Kaya natatakot ako sa mga ganung eksena pag sumasakit yung batok ko, nakakaparaning, 'di ba? Tapos yun nga, yung sa sobrang iyak ko nga pagwawala ko dahil sa nangyari kay papa. Hindi siya nawawala, sobra, hindi talaga siya nawala, halos araw-araw. Kahit pagising ko ng umaga, okay na, nakatulog na ako mga kamars, tulog na ako, mahimbing na yung tulog ko. Kinabukasan pagising ko, sakit pa rin ng batok ko, iinuman ko yan ng yung alaksan, parang ganun nga, parang or basta yung pang ng sakit na katawan, nakuha ng alaksan, deadma, effect mga kamars. Yung parang feeling mo talaga na wala naman nangyayari sa iniinom mo na, kasi nga pampatanggal ang sakit ng katawan ng alaksan, alam naman natin yan mga kamars. Effect, ganun nangyayari, parang hindi tumatalab sa sa katawan ko nga. Tapos yun nga, nung eksena nga na okay na, nandun na nga si papa, nakaburol lang nga.
Diyos me, yun dahil pumapasok sa isip ko na nakakaloko na feeling ko napaparaning na talaga ako mga kamars. Ng daming pumapasok sa isip ko na paano kaya pag excuse me, paano kaya kung hala, atakin ako ng anxiety dito. Pero matake na talaga siya, di ba? Nakakapalaning na ano ko, okay na to. Na bigla akong ganito himatayin dito or eksena, eksena pa ako, nakabuhol pa naman si Papa, yung ganun mga naiisip ko mga kamars, talagang malala, talaga nakakapraning. Yun nga na parang feeling ko na baka mamaya atakin ako dito, sino magdadala dito, eksena pa ako, patay na nga si Papa, makamatay din ako, baka ano, dalawa na kami nakabuhol, ganun pumapasok sa isip ko, dami-dami pumapasok talaga ng mga negative, talaga mga negative na nakakatakot. Kaya ang ginagawa ko nun mga kamars, nagkukulong lang talaga ako dun sa bahay nga ng kapatid ni Papa. Kung wala akong ginawa, kundi humiga lang, ayoko lumabas. Tapos natatakot ako, takot ako sa maraming tao. Pag sa lamay, yung kay Papa, takot ako kasi nga marami nakikipaglamay. Maya-maya, uupo lang ako niyan, saglit. Pag upo ko, ano lang, kung usap-usap, tarang feeling ko, yan na naman siya, bumibigat na naman siya. Yun talagang kinakatakutan talaga kasi madalas na sumasakit talaga yung batong mga kamars, yung sobrang, ayan na naman siya, sasakit na naman siya. Tapos napaparning na ako, dami-dami ko nang iniisip talaga, nakakaloka. Tapos, di ba, nagkukulong nga lang ako, wala akong ganang kumain. Isa pa yun, wala kang ganang kumain. Masakit ang ulo mo, masakit babatok mo, kung ano pa mga naiisip mo, na kung ano-ano nga feeling mo talaga, matetay-tay ka na nga talaga. Gutom ka, oo, gutom ka, pero pag nandyan yung pagkain sa harap mo, hindi mo siya, makakain mo siya, pero mga ilang subo, 2-3 subo lang, pero hindi mo siya mauubos. Yan ang naranasan ko, naobserbahan ko rin sa akin yan na, kaya grabe yung katawan ko nun mga kamars, bagsak na bagsak, sobrang payat ko talaga, medyo tumabataba na nga ako ngayon, onte, ganun, kasi yung kilo ko talaga nun mga kamars, umabot talaga na 42 na lang. Imagine, 42 yung kilo ko, kakaloka, diba? Parang isang ganun lang sa akin, kaya na akong ihagis na ganun kagaan ko. Samantalang ngayon, mga kamars, ang timbang ko is 55 mo, diba? Laki ng tinaas. Laki din ng tinaba ko kasi medyo nakabawi-bawi na, mga kamars. Ganun, kwento ko rin sa inyo yan kung paano natin ano yan, malalabanan nga yung anxiety na yan. Dito muna tayo sa experience ko about anxiety, yung mga pasulpot-sulpot na nararamdaman natin na yan. Ngayon nga, yun nga, wala kang gana kumain. Isa pa, so, syempre papayat ka kasi wala kang ganang kumain. Kahit masarap ang ulam, kahit anong ulam pa yan na nandyan sa harapan mo. May time na kahit gutom na gutom ka, wala ka talagang kagana-gana kumain talaga mga kamars, na mga ilan, sabihin na natin na ilang subo lang, pero pag kinain mo siya, na parang, busog ka na, parang pag kinain mo, busog ka na, pero gutom na gutom ka naman, wala kang ganang kumain talaga, kaya nga babagsak ang katawan, karamihan sa ating mga may anxiety talaga, bumabagsak talaga ang katawan talaga nila, na sa dating 60, bumababa ng 50 plus, yung iba pa, maabot ng 40 plus, yung iba sobrang payat talaga, lubog yung mga mukha, tapos parang ganon ka talaga, parang pagod na pagod ka araw-araw, yung pagod ka na parang buong araw may ginawa ka kahit wala naman, nakahiga-higa ka lang, pero yung katawan mo bagsak na bagsak, tapos wala kang gana sa lahat, wala kang gana makipag-usap. Yung iba, yun nga, naranasan ko nga na takot ako sa maraming tao. Ayoko ng maraming tao kasi feeling ko baka mamaya atakihin ako, ganun eksena mga nararanasan ko talagang, feeling ko ganun nga, takot ako na baka mamaya mahimatay ako yun, sino magdadala sa ospital, may ganun. Tapos may eksena pa mga kamers nung yung ililibing nga si Papa nga, sakin kami, unang-una ko talaga hinahanap talaga ospital, parang tanga, diba? Ospital, sabi ko, sa kaya yung pinakamalapit na ospital dun sa paglilibingan kay Papa ko nga, kasi nga sa feeling ko, baka mamaya atakihin ako na anxiety na naman, yun nga, atakihin ako, sana kung ospital na susugod, Diyos ko, natatakot talaga ako, yung talagang nasa isip ko, nag-iiyakan na lahat, yan nga, lilibing na si Papa, pero ang inaisa isip ko talaga, umiiyak din ako, pero kasi nga, ang natakot, gusto kong umiyak ng bongga, pero talaga nananaig sa akin din talaga yung takot na
wala, napapraning ako, na sobrang praning talaga ako na parang feeling ko aatakihin ako nung araw na yun, nung lilibin ni si Papa, kasi yun na naman, sumakit na naman yung batok ko, tas ang sakit ng ulo ko na parang sasabog siya ng bonggang-bongga, na inom lang ako ng inom ng tubig, para akong tanga, wala akong ginawa, kundi maklak ng tubig, kasi nga sabi nga diba, na ano daw, pampakalma, yan, inom ako ng inom ng tubig. Sa isip ko, naku, may malapit atang ospital dito, sa ano nga, sa Montalban nga, doon yung kapasugod pag natakay ako. Dead ma! Nakaya ko naman hanggang nakauwi na, pero yung pa rin yung batok ko, masakit pa rin. Talaga nilalabanan ko lang talaga, sabi ko kaya ko to, kaya ko to. Tapos pero napapraning na talaga ako, sabi ko hindi ko na to kinakaya, parang feeling ko nga, yun nga baka maputukan ako ng ugat sa ulo, hindi ko kinakaya. Tapos may time pa mga kamars na, di ba nga, di ka naman pagod, wala ka naman ginawa, kasi higa-higa ka nga lang, kasi nga, konting galaw mo lang, pagod. Onting kibot, onting eksena mo lang, hinihingal ka kaagad. Wala ka naman masyadong gawin, hingal na hingal ka. Tapos, ang dahil mong nararamdaman, dumating pa sa point na magwalis lang ako, or wala naman, or lumabas ka lang dyan. Hihingaling ka na kaagad. Tapos, kinakapos ka ng hininga. Tapos yung palpitation, yan, madalas sa akin yan, bigla-bigla. Pag may naramdaman kasi ako, kunyari naramdaman ko ngayon sa batok ko nga, na masakit, ang sakit ng batok ko, iisipin ko na kaagad niyan na, yun nga, papasugod ako sa ospital, di ba, makapraning. Tapos, yun na, sasabay, pag sumakit yung batok ko, mga kamars, tas ulo ko, susunod yung palpitation. Yan na, sobrang bilis ang tibok ng puso ko talaga, ang bilis-bilis. Tapos ako, inom lang ako ng inom ng tubig, pero feeling ko talaga na, ano ba, nabubulol ako, talaga na feeling ko talaga, matetagpay na nga ako pag ma-atake talaga siya ng gano'n. Araw-araw yun, walang katapusan talaga na feeling ko ganito, feeling ko sugod sa ospital, gusto mong nagpasugod, feeling ko, tagpay ka na, gano'n na eksena, diba? Parang nakakabuang talaga, parang feeling mo, baliw ka na talaga. Ganon ang eksena talaga, mga kamars, nakakaloka. Tapos, dumating pa sa point, mga kamars, ang nangyari sa akin, lalabas na ako, bibili ako sa labas. Pero, ang nangyayari, takot ako lumabas. Kasi nga, takot na sa mga tao nga. Ang eksena niyan, ang nangyayari, may dala-dala pa akong tubig niyan, ha? Plastic bottle na tubig nga. Dadala ko pa yan. Ang lapit lang ang tindahan sa amin, mga kamars. Imagine, ang lapit lang. May dadala pa akong tubig niyan kasi takot na takot nga ako. Tapos, ang ginawa ko na ding laging kakambal ko sa buhay ko na hindi pwede talaga siyang mawala sa akin, sa tabi ko talaga, tubig at saka efficacent oil. Kasi pag sumakit yung ulo ko, tsaka yung batok ko talaga, kasi talaga iniinda ko yung batok ko talaga, dalagyan ko kaagad siya para akong tanga, pahid ako ng pahid dito, ganun ako ng ganun, tapos nilalagay ko rin sa ilong ko yung efficacent oil, tapos inom ako ng inom ng tubig. Imagine, lalabas lang ako ng bahay, lapit-lapit lang ng tindahan dito sa amin, mga kamars, lalabas lang ako, bibili lang ako, may dala pa akong tubig at saka efficacent oil, diba? Ganun ako kapraning. Kung ano mga naiisip ko na baka mamaya atakin na naman ako ng anxiety sa labas, wala akong tubig, wala akong parang feeling ko himatayin ako, di ba? Nakakaloka. Kaya lagi ko siyang dala. Unting labas ko lang, may dala ko, malapit lang. Kuya, diyan lang sa labas ng bahay namin, may dala akong tubig niyan. Para akong tanga, di ba, mga kamars? Tapos may time pa, mga kamars, nakakaloka. Takot akong mag-CR. Takot talaga. Alam ko, naranasan nyo na yan lahat. Yung mga may anxiety, naranasan talaga yung takot sa CR. Ito, nakakaloka, diba? Sino magtanga na matatakot sa CR? Parang gago, diba? Ito nangyari. CR ako. Takot ako. Yung feeling mo, kasi nga pag inatake ka na anxiety, sa akin kasi, ang exact, pag inatake ko ng anxiety, masakit ang batok ko, tapos yun nga, nagpa-palpitate ako. Pag ako nagpalpitate, natatay talaga ako. Totoo talaga yan, Mars. Alam ko, nararanasan nyo yan. Parang feeling ko talagang natatay ka. Pagdating mo naman sa CR, natatakot ka nga pumunta na CR, mga kamars. Ano ba ito? Cortina ito? Pagdating mo nga sa CR, mga kamars, dahil natatakot ka nga mag-CR, pagpasok ko nga ng CR, mga kamars, ang dali mong magbabawas ka pa lang, parang feeling mo himatayin ka, ganun, pumapasok sa akin. Ang nangyayari, may time pa na magpupupo na ako,
hala, nagpalpitate ako, sumakit na naman yung batok ko, tapos nagbigla ako nagpalpitate, ang bilis ko talaga maghugas talaga, mga sabon-sabon, takbo ka agad, okay, yung hagdanan namin mataas, ay yung CR namin nasa taas, may hagdan ka pa pababa, ang bilis ko talagang tumakbo, pagkatapos kong maghugas ng, yun nga, ng eksena, ang bilis ko, wapan sabon-sabon Mars ha, diretso ako kusina, inom kagad ako ng tubig, di ba nakakaloka, tapos ang tibok ng puso ko, grabe, parang, yung tibok ng puso mo, lalabas na yung puso mo sa sobrang tibok niya. Ganun ang eksena na naramdaman ko talaga. Kaya takot talaga akong mag-CR mga kamars. Ayaw ko talaga mag-CR. Pag sa CR, dumating pa sa point pag nasa CR ako, para akong tanga. May dala akong tubig nga, tapos may dala nga rin akong efficacent oil. Kasi nga, may time din talaga na umaatake nga siya pag nasa CR ka, nakakaparaning, di ba mga kamars? Kung ano mga nangyayari sa atin, dahil sa anxiety na yan, nakakaperwisyo talaga siya ng buhay. Nakakaloka, diba? Kasi nangyari pa, yun nga, bumiyahe ako. Bumiyahe ako kasi nga inasikaso ko yung ano ng papa ko nga. Papunta ko ng Manila. Papunta ng Manila nga ang nangyari sa akin. Ngayon, syempre, malayo-layo. Quezon City ako, Batasan. Tapos punta ko ng Manila. Yung sa, doon. Basta, yung pinuntahan ko doon, nakalimutan ko ng pangalan na yun. May naasikaso kasi ako yung ni Papa nga about nga doon yun sa nangyari sa kanya, namatay nga siya, ganun ang sikasuin ko. Layo, di ba? Diyos ko, may dala akong efficacent oil, may dala akong tubig. Yan nga. Sa bus, ako lang mag-isa, wala akong kasama. Hindi ko sinama kasi yung anak ko kasi nga natatakot din ako. Unang-una natatakot ako dati na isama siya kasi nga yung panganay ko nga na si Clyde. Takot ako kasi baba ko mamaya matay ako. O diba? Paano na yung anak ko, baka maiwan ko yung eksena, sino mag-a-eksena sa kanya, sinong magdadala sa kanya. Pag ko niya na-take na himatay ako, diba? Baka mamaya mawala pa, ganun nasa isip ko, nakakaparaning, diba? Diyos ko, yung mga kamay, sasabas ako para kung tanga, kung pa yung sinakyan ko, gusto ko bumaba, pero wala pa ako sa kalahati, papunta ng pupuntahan ko talaga. Wala pa sa kalahati, Diyos ko po. Ang nangyari, sumakit na naman yung batok ko. Alam ko kasi mga kamars, ang sign sa akin na inaatake ako ng anxiety. Pero kanya-kanya tayo yan Pero kasi sa akin mga kamars, ang sign sa akin pag inatake ako ng anxiety, sumasakit ang batok ko, ulo ko, tapos yung kamay ko nagbabasa. Nagpapasma. Kaya pag tiningnan ko yung kamay ko mga kamars na nagpapasmado, nagbabasa, kakabahan na ako niyan kasi nga inaatake na nga ako ni anxiety, tapos magpapalpitate na ako niyan, sobrang lakas na nga ng tibok ng puso ko niyan dahil sa anxiety. Ang gagawin ko niyan, iinom ng tubig niyan. Wala ako nga pala mga kamas, wala pala akong dalang efficacent oil nun. Wala akong dala. Diyos ko, gusto ko na bumaba. Wala pa ako sa kalahati. Sayang yung pinambayad ko sa pamasahe ng bus. Wala pa talaga ako sa kalahati na pupuntahan ko. Gusto ko na bumaba. Hindi ko lang alam kung paano hindi ko lang alam yung bababaan ko. Kasi nga parang nag-shortcut ata yung bus. Hindi ko alam kung nasa na yun. Hindi ko siya kabisado Ngayon, Diyos ko, bababa ako sa lugar na yun. Hindi ko alam kung paano ako sasakoy. Yun na naisip ko. Hanggang ginagawa ko talaga, pray lang ako talaga ng pray kay God na, Diyos ko, Lord, tulungan mo ko, huwag mo akong pabayaan, gabayan mo ko, Lord. Ganun, kung ano na, mga santo na pinag-aanenes ko, na ganun, puro ako dasal na, Lord. Pero mabisa rin naman pala talaga siya, Mars, na, Lord, tulungan mo ko, Lord, huwag mo akong pabayaan. Pero grabe, nanginginig na ako, malamig pa, aircon pa, nanginginig na talaga ako, yung mga kalamnan ko, nanginginig na, parang feeling ko na talaga, atakihin ako, pinapili ko, may himatay na ako agad, or tegpay na ako kaagad, sino magsusugod sa akin sa ospital, yun na naman ang pumasok sa isip ko, saan ospital ako, may ospital ba dito malapit, ganun, nakakapraning, di ba? Hindi ako bumaba. Pinakalma ko lang yung sarili ko. Inom lang ako ng tubig. Tapos ko lang, ginaganyan-ganyan ko lang yung bato ko mga kamars. Kasi nga, ang sakit niya talaga sobra. Tapos yung tibok ng puso ko, hindi pa rin talaga. Sobrang bilis pa rin talaga. Tapos, eto na. Okay na, nakarating na nga ako, diba? Kasi nga, pag nagpapalpitate ka, feeling mo nga kasi talaga matatay ka. Kasi nga, sobrang kawa, diba? Tayo, nangyayari sa atin talaga pag sobrang excited, ganun. May time talaga na sa sobrang excitement natin, yung excite nga tayo, di ba? Parang natatay tayo. Totoo yan. Yun, syempre, sa sobrang takot nga, tapos nagpapalpitate, syempre, gusto mo nang magbawas, parang feeling mo, patay ka na, pero hindi naman talaga. Kahalap ako ng CR, pero dead na, hindi naman, di ba? Nawawala siya pag yung
mabilis ang tibok ng puso mo, tapos nararamdaman mo nga natatay ka. Pag natay ka, wala ka naman maitatay. Kasi nga, feeling mo lang. Ganun feeling mo lang na mamamatay ka, feeling mo lang na ganito-ganito, feeling mo lang, napapraning ka, pero nakakapraning naman talaga, diba? Nakakabisit sa talaga sa totoong buhay, mga kamars. Tapos, yun nga na hanggang sa nakauwi na lang ako sa napuntahan ko, ganun pa rin yung naranasan ko talaga, na takot talaga ako. Dahil nga ako lang mag-isa ang babiyahe. Tapos ang iniisip ko talaga, mga kamars, saan ba may hospital dito? Paano pag iatake ako? Saan ako isusugod? Saan ba ako ganito? Ano naiisip ko, napapraning na ako. Pag nandito naman na ako sa bahay, tapos hanggang sa nakauwi na nga ako, mga kamars, na ko lang, talaga nilalabanan ko lang talaga siya. Pag nandito naman ako sa bahay, ayoko na maingay, nakakulong lang ako sa kwarto. Sobra talaga, mga kamars, ayoko manood ng TV. Eto pa, 'di ba, nakukulong ako sa kwarto. Pag nagkukulong naman ako sa kwarto, yung mga daliri ko yan, mga naggagaganyan-ganyan yan, parang naninigas-nigas, ganyan-ganyan. O nga pala, mas kwento ko sa inyo, nung namatay nga si papa ko, dumating yung time na, yung first time ko rin siyang maranasan, yung itong mga yung second time na pala, kasi nangyari na sa akin yung unang-unang atake sa akin ng anxiety. Nagganito to, nagbabalik ko talaga, yung parang ganyan-ganyan na, epilepsy ka na, yung parang ganyan nangyayari, nagganyan-ganyan siya. Ang ginawa ko, binuhuso ko ng efficacy oil, tapos ganun ko nga, ganun, tapos sinuunat-unat ko nga siya, ganun, tapos nagpapalpitate ako, diba? Ang dami-dami ko naranasan sa anxiety na yun, naninigas yung mga kamay, yung mga mga daliri ko, mga kamay sa paa, talagang nagagaganyan talaga siya, talagang nagdidikit-dikit, yung talagang parang feeling mo talaga na epilepsy ka, gaganon talaga, parang gago, diba? Kung ano nangyayari sa atin, mga kamars. Tapos, yun nga, tapos, may time na, mga kamars, na parang may tumutusok dito, dami-dami tumutusok, masakit dito, masakit yung dibdib mo, na parang, una, masakit sa akin dito, yung sa kanan natin. Sabi daw, diba, ang puso na sa kaliwa. Masakit siya, parang tinutusok, pero yung feeling mo, hala, parang atakihin ako sa puso, kasi nga, parang tinutusok-tusok nga yung puso ko, ganun, masakit. Grabe talaga yung tusok niya, parang tinutusok-tusok siya ng karami, parang feeling mo, kinukulam ka naman ngayon. Ganun naman ang nasa isip mo, nakakaloka, diba? Nakakaraning, sa totoong buhay lang, na parang feeling mo, Diyos ko, parang kinukulam ata ako, kasi nararanasan ko na ano tong nararamdaman ko, na parang may tumutusok-tusok sa puso ko, diba? Na ang dami pa naman. Pag tumusok pa naman siya dito, mga kamars, parang pag may parang feeling mo tumutusok sa puso mo, sa dibdib mo, konektado sa likod. Hanggang dito sa likod natin, no, parang tinutusok-tusok din siya. Tapos parang feeling mo, ang sakit nga ng buong katawan mo, di ba? Bakit wala ka naman masyadong ginagawa? Kasi nga, madali ka nga mapagod dahil nga sa anxiety nga yung naranasan mo. Nakakapraning. Yun nga, ang nangyari sa akin ito, Mars, sa sobrang ganun ko na, sa sobrang takot ko na, kasi nga nung first time kong magpa-check up, unang-una, nung nakalamay nga si Papa, nakalimutan ko pala ito sa inyo, nagpa-check up ako, malapit lang sa amin, naresetahan lang ako ng vitamins ang nireseta sa akin, mga kamars. Ang nireseta sa akin vitamins B complex, inumin ko lang daw, pero wala namang gamot, vitamins lang inireseta sa akin, iniinom ko naman siya. Tapos Dedma, wala naman sinabi, basta inumin ko lang daw yung vitamins na nireseta sa akin, edi ininom ko naman, pero parang wa effect, diba? Kasi ang dami nga nangyari sa akin pagkatapos na nagpa-check up ako. Eto na, nung nagkape ako ulit ng umaga, diba, walang kadala-dala, uminom ako, kasi nga, tinry ko yung herbal na chocolate coffee. Ngayon, sabi ko, herbal naman to, baka mamaya, hindi ako yung electric pa na, baka hindi nga ako atakihin ng anxiety, kasi nga, syempre, herbal nga siya. Tsaka chocolate ang eksena. Ayun na nga, Mars. Tapos, nag-inom rito ko, kasi nga, herbal nga siya, diba? Ininom ko. Hala, mga ilang segundo lang, ayan na, parang feeling ko masakit na yung bato ko talaga, sobrang sakit na siya. Tapos sumunod na naman yung pagtibok ng puso ko na napakabilis, inom ako ng inom para akong tanga. Simula ako sa labas ng pintuan namin, papatakbo papakusina, na nagmamadali uminom ng tubig. Nagulat nga yung kumare ko, si Mars Akira, nagulat nga siya kung ano nangyari sa akin, kasi wala akong ginawa, na parang akong natatanga na biglang inom ng tubig. Tapos umupo nga ako dito sa lamesa ito, kasi dito kami kumakain.
Upo ako dito sa lamesa namin, na kumuha ko lang efficacent oil, pinahid-pahid ko nga dito, sinagay ko nga sa bato ko, tapos sabi ko hindi ko na kaya, sabi ko nahirapan na ako, na ang bilis ng tibok ng puso ko, pasugod na ako kay mama, ito na, pasugod na ako, sabi ng mama ko, sugod na nga daw ako sa hospital, sa parang feeling ko kasi nga mateteg pa ako, piling ko atakihin nga ako, mamamatay, may himatay, dead ma, ganun, maiisip ko kung ano na nangyari. Sumakay kami ng taxi, pagsakay ko sa taxi, pinagmamadali ko pa yung driver na, sabi ko pa sa kapatid ko na, ito na, yun na naman siya, sabi ko yan na naman siya, kasi nga yung kamay ko, naninigas, tapos nagbabasa, nagpapasma. Kasi nga pag nagpapasma talaga yung kamay ko, para akong tanga, feeling ko nga, yung naatakin ako ng anxiety, na masakit tong bato ko, na sumasakit na naman siya, hindi nagbasang-basa na naman tong kamay ko, nagpapasma nga ako mga kamars. Tapos, bilis nga ng tibok ng puso ko. Sabi ko pa sa driver, kuya, baka bilis yun, hindi ko na talaga kaya. Para kung tanga sa driver na nagmamakaawa, napakibilis. Ang traffic pa. Kasi nga ano na yun, parang rush hour ata yun. Ngayon, pinagmamadali ko pa yung drive ng kuya, pakibilis, hindi ko na talaga kaya, gato-gato, nagmamakaawa ako sa driver, binabilis niya. Pagdating sa East Avenue, doon na nga ako sinuwi, kasi nga lang, di malapit nga rin dito, tsaka public. Syempre, mas mura, alam nyo na. Yun nga, pagdating doon, syempre, di ka pa inaasikaso, pero yung feeling ko talaga, unconscious na talaga ako, na ganun ako ng ganun sa mga kamay ko. Tapos sabi ko, hindi ko na talaga kaya, ganun ako ng ganun sa bato ko, para kung tanga, may interview pa, di ba? In-interview ako, yung ganun eksena ako, diba? May pipil-upan ka pa, parang feeling ko nga, matatayagpay na nga ako ng araw na yun, kung himatingin talaga ako, pero dead ma, pirma pa rin ako. Tapos, may pinabili sa kapatid ko na in-inject sa akin. Yung i-inject na pala yun sa akin is pampakalma daw, yung tinusok sa akin dito, pakalma. Para daw makatulog ako. Di naman ako nakatulog, di ba? Paparaming pa rin ako. Nakapahinga ako, nakaganyan lang ako. Pero pinipilit kong matulog. Kasi nga, pampakalma nga daw yun. Pinipilit kong matulog. Di ako makatulog. Kasi nga, nasa loob ako ng ospital. Pero, pag nasa loob ka ng ospital, mga kamars, hindi ka na matatakot. Kasi nga, pag may nangyaring masama sa'yo, nasa ospital ka na kaagad. Kasi pag tayo may nararamdaman tayong unti lang, sugod ospital. Sugod dito kasi takot kang mamatay. Ganun talaga ang eksena nun. Kasi nga ang anxiety, sobra kang takot. Sobrang takot ka pag inatake ka ng anxiety. Takot ka sa lahat. Ganun. Kaya nga, ang ginagawa ng iba, or ginagawa ko, pag may naramdaman ako, check up. May maramdaman ka lang konti, check up, sugod sa ospital. Kung malapit ka ng ospital dito sa amin, siguro araw-araw kong sukin, talagang sobrang lapit lang, walking distance lang. Kasi may mga na-encounter ako na mga nagkaroon din ng anxiety na kulang na lang, tumira na ng ospital, mga kamars, na onting kibot nga lang din punta ng ospital, wala naman. Kasi binasay ng doktor, ito, inumin mo siya, ito, vitamins, ito. Kasi nung sabi sa akin, anxiety daw yung interview na ako, anxiety nga daw yung sakit ko. Hindi ko naman alam yung anxiety. Basta anxiety daw sakit ko, inumin ko daw yung vitamins, inumin ko daw yung gamot na pampatulog. Tapos pag inatake ako ng anxiety nga, pag nagpalpitate ako, pag bumilis yung tibok ng puso ko, mga kamars, inumin ko, may nireseta na sa akin ng ganun, di ba? Na parang feeling ko gusto ko magpa-admit. Yung ako na talaga nagpipresente na i-admit na ako, kasi parang feeling ko may malala na akong nararamdaman. Diba? Kasi nga sa dami kong naramdaman, feeling ko may malala na talaga akong sakit, diba? Nakakaloka. Tapos, hindi naman ako i-admit. Gusto ko nga magpa-admit. Kasi nga, dahil nga sa naramdaman ko nga, na feeling ko nga, matatagpay na talaga ako nung araw na yun talaga. Yun na naman ang nararamdaman ko. Yun na naman ang nasa isip ko, para akong baliw, diba? Na feeling ko na gusto ko magpa-admit. Hindi naman ako i-admit. Pinauwi rin ako. Niresetahan lang ako ng gamot na pampakalma, at saka pang vitamins ka. Kakaloka. Sa jeep, okay na. Kasi nga, may turo ko na pampakalba, tinurukan ako, bumiyahin na kami, okay na. Pero yung masakit pa rin bato ko, slight na, hindi na siya ganun kalala na sobrang sakit na hindi ko na parang kinakaya na sobrang bigat talaga na maraming nakadagan. Ting sa bahay. Pag uwi ko, kasi nga, yung isang iniinom ko, nakalimutan ko yung pangalan, mga kamers. May ininom akong gamot na nireseta sa akin. Kasi nga, hindi ko naman siya sinanay. Yung sarili ko na inumin talaga siya. Mga ilang araw, siguro 1 week ata, mga ganun. Ininom ko siya. Pero hindi ko sinanay yung katawan ko.
Kasi may mga nabasa ako nun. Kasi para akong tanga eh. 'Di ba? Bawal pala. Na wag kang magse-search ng mga nararamdaman mo. O tesit, ako tanga. Kasi nga, naramdaman ko nga, search ako, mga kamars, para ko tanga, di ba? Sinearch ko ngayon yung mga naramdaman ko, masakit yung bato, masakit yung ulo, nagpapalpitate, parang tinutusok-tusok yung dibdib, pati sa likod, yung nagbabasa yung kamay, nagka-cramps, ganun mga eksena. Haba, ang daming lumabas na sakit, anxiety, ka-search, eksena, mga ganun. Diyos ko, mas malala, kaya parang feeling ko talaga may sakit akong malala. Kasi nga, ang daming lumabas na sakit sa akin na mga malalala, Diyos ko po. Kaya, napaparaning ako na, wala ba talaga akong sakit? Okay lang ba talaga ako? Yun ang lagi kong iniisip na, dami-dami ko nararamdaman. Ba't ito yung mga nararamdaman ko? Pero pag nagpapacheck up naman ako, ito ang sakit mo. Wala ka naman sakit. Ito lang, hindi naman malala. Anxiety, Diyos ko po. Mas malala pa pala ang anxiety kaysa sa ibang sakit kasi ang ibang sakit naman nagagamot. Anxiety, sarili mo lang ang makakagamot sa iyo, 'di ba? Nakakapraning at saka walang makakatulong sa iyo kundi sarili mo lang. Pag may anxiety ka, hindi ka tulad ng ibang sakit na makakainom ka ng gamot, iinom ka ng gamot, okay ka na, pag nainom mo siya, okay na. Anxiety, Diyos ko po, karugtong na siya ng buhay mo, araw-araw ata, nandyan sa tabi mo, parang kakambal mo siya kung saan ka magpunta, andyan siya, kung anong ginagawa sa'yo, kung anong mga pinaggagawa sa anxiety, mga nararamdaman mo, di ba, nakakaloka? Kaya nakakaparning araw-araw mga kamars na maranasan mo siya, sa totoong buhay lang, pasakit sa buhay, lahat ng mga gusto mong gawin. Ako, aminin ko sa inyo, iinom ako ng alak. Ako si Yossi, di na. Kasi nga, simula nung nagka-anxiety ako, mas takot na takot ako. Unang-una, nung umiinom kasi ako dati, nang may anxiety na ako, uminom ako ng alak. Hala, bumilis yung tibok ng puso ko. Sobrang bilis talaga, Mars. Tapos, Yossi, bumibilis yung tibok ng puso mo. Kaya tinigilan ko siya. Ang tagal din na. Tagal-tagal ko rin hindi talaga nag-inom yun. Dahil nga, takot na ako na atakin ulit siya ng anxiety. Kasi nga, baka magpalpitate na naman ako. Ba't ganun nangyayari? May dumating pa, Mars, na makakakaloka. Dumating pa yung time talaga, mga ka-Mars, na hindi talaga ako nakahinga uli. Pangalawang beses na nangyari sa akin, yung unang atake sa akin, tapos may pangalawang atake sa akin na nandun kami sa kapatid ko sa Novaliches, birthday nung pamangkin ko. Ang nangyari, mga kamars, ang ingay nyo dyan, Enzo, yung pamangkin ko iyak. Ang nangyari, mga kamars, yun nga, sumakanta naman yung bato ko, bumilis yung tibok ng puso ko. Hala, oy, mga kamars, nakakaloka. Hindi ako nakahinga. Parang natuyo yung utak ko, Mars. Mga ka-Mars, Diyos ko, gusto ko na talaga magpasugod sa ospital talaga, Mars. Diyos ko po, darang feeling ko tuyong-tuyo talaga yung utak ko talaga nung naranasan ko talaga yun. Wala akong masagap na hangin. Parang nalunod ka bigla na wala ka talaga nahigop na hangin. Samantalang may hangin naman, may electric pa naman. Kasi nagkakabit kami dun sa palasabitan sa birthday, sabit-sabit, nagkakabit kami, nag-ayos kami nun Bigla akong di nakahinga na may hangin naman, mga 3 seconds ata nangyari sa akin na pag nung tumibok ko yung malakas, bumilis yung tibok ng puso ko, hindi ako nakahinga kaagad na mga 3 seconds na, parang pag nung hindi ako nakahinga, parang piling ko, natuyo yung utak ko, iba yung pakiramdam ko. Pinatakbo ko agad yung kapatid ko, naglahatis yung gamot ko, kasi yung gamot ko nga nasa second floor nga nila, nasa kwarto nila, pinatakbo ko, kaagad ako ng gamot, pang gusto ko ng laki-laking lahat ng gamot na pampakalma parang kumalma ko uminom ako ng gamot, mga kamars, ininom ko, Tedma, kasi hindi naman siya kaagad-agad din umi-epekto, at saka napansin ko talaga, mga kamars, yung gamot na nire-reseta nga, yung sabi pampakalma, sa akin, wa-effect talaga, mga kamars. Iniinom ko siya, parang feeling ko hindi naman na gusto ko kasi pag inom malala ka agad, di ba? Pero siya hindi parang hindi siya gumagana, ganun, parang mas malakas pa rin yung ng anxiety kaysa sa yung gamot na naiaano sa'yo na pampatigil ng kaba, yung ganun pampakalma, parang hindi nangyayari talaga. Kasi kahit pag uminom ka naman kahit di ka uminom ng gamot, naikakalma mo naman yung sarili mo Pag uminom ka naman ng gamot, ganun din, naikakalma mo rin yung sarili mo, pero parang hindi naman may epekto rin talaga siya sa akin. Ganun lang ang ano ko talaga, Mars. Sa tingin ko.
Pero, uminom naman ako ng vitamins na, yun nga, B-complex. Kasi nga, para nga daw yun sa mga nerve. Tapos, yun nga, dahil nga sa masakit nga dito yung lagi ko, vitamins B-complex siya. At saka, yung sa pang dito nga, kasi nga nagka-cramps ako, tapos lagi nagaganon, parang nagbabalubulok yung kamay ko, mga kamars, nakakaloka. Yun na, mga kamars, naisip ko nga, naalala ko na yung ininom kong gamot na nireseta sa akin, Iterax. Iterax pala yun yung pampakalma. Na tapos, meron pang isa sa akin na nireseta. Kasi para akong tanga eh. Pag may naramdaman nga ako, pasugod ako, ang dami-dami kong punta ako sa, yun nga, private na doctor dito nga malapit sa amin. Takbo daw ako na may naramdaman lang ko onte. Pa-check up na naman ako, parang gago, diba? Sumakit lang ako. Sige, may naramdaman ako, pa-check up ako. Sinabi ko sa doktor, yung mga naramdaman ko uli. Doon, sa dito nga malapit lang sa amin, sa Consti. Yun nga, yung pananakit talaga ng bato ko kasi nga hindi talaga ako naniniwala na wala akong sakit, di ba? Kabuang, di ba? So, nangyari, pina-x-ray itong bato ko, pina-x-ray nga itong mga kamars. Tapos, hindi pa ako nakontento. Nung nga, pina-x-ray, unang nagpa-x-ray muna ako dito ng bato ko, pina-x-ray, punta ako sa x-ray yan. Nakita dun, sa x-ray, meron daw akong muscle spasm. Yun yung paninigas ng mga kalamnan. Yun nga, kakaisip, ka-stress, kaya siya nangyayari dahil isip ka ng isip. Paano hindi tayo mag-iisip? May nararamdaman tayo, di ba? Ang sabi nga nila, wag mo siyang iisipin. Hindi nga pwede, napakadaling sabihin na wag mo siyang iisipin, pero lagi mo siyang naiisip. O, di ba? Para tayong tanga. Nakakaloka, di ba? Paano natin siyang hindi isipin? Nararamdaman nga natin. Yung iba, ang lakas makapag-advise na, huwag mo isipin kasi yan. Kaya mo yan, laban lang, mo isipin na, think positive, galang, ganito. May mga nag-a-advise talaga ng ganun, mga kamars, pero, hindi natin may apply sa sarili natin, aminin natin yan. At papayuhan tayo na wag mong isipin. Pero, syempre nararamdaman natin, may nararamdaman tayo, may tumutusok-tusok dito, masakit ulo, masakit kung saan-saan, parte ng katawan na masakit, na nakakapraning, kung ano natin isip natin, na pili nga na mamamatay tayo, naiisip natin. Ang hirap lang na sabihin na hindi natin isipin, kaso naiisip talaga natin araw-araw talaga, kasi nga nararamdaman natin. Tapos, yun nga, yung Iterax na sa akin, may iniinom din ako tuwing gabi. Nakalimutan ko na kasi, mga kamars. Syempre 2018 pa yun. Pero hanggang ngayon, umaatake pa rin talaga siya. Dahil ngayon, NCOV na yan. Punyemas na yan ka. Parang, hello anxiety na naman siya. Hello, kumusta ka na? So ngayon ha, bibisitahin na kita uli. Kasi okay ka na. So gano'n, parang gano'n nangyari. Kaya nung nagkaroon ng virus, gano'n na naman siya. Matakit-takit na naman siya sa akin. Parang gago, feeling close na naman. Hindi na kami close, diba? Ngayon, nag-feeling close na naman siya sa akin. Diba? Nakakaloka. So ito na, bago tayo makarating nga dyan, mga kamars. Yun nga, na nagpa-check up ako, dito nga muscle spasm nga lang daw ang eksena, ang ano sa akin, nung nagpa-x-ray, muscle spasm. Niresatan lang ako ng gamot, nung pang dito, potang ina, mahal, mga kamars, yung pamparelax ng dito, ng kalamnan, kasi nga, naninigas siya, kasi nga, sobrang stress, yun nga, kakaisip, kahit sabihin mo na hindi daw isipin, wag daw kasi mag-isip-isip, potang ina, naiisip nga natin yung mga nararamdaman natin, hindi naman ganun kadali, di ba, parang gago. Ngayon, nag-reseta sa akin ng gamot, nasa 30 plus ata, yung 40, mga ganun eksena, yung pampaano lang dito, pampa-relax ng muscle, di ba, ang mahal. So, 1 week kong ininom, 1 week ininom. Okay naman na, kasi nagiinom din ako ng B-complex, kasi ang B-complex din daw is malaking tulong din daw yan na vitamins yan. Kaya wag mo siyang kakaligtaan talaga. B-complex talaga, yan din ang malaking tulong ng mga may anxiety. Kasi pang nerve yun, mga kamars. Maniwala kayo sa akin. Yun talaga ang ininom ko. Kasi nga, hindi na ako nagtitake nun ng Iterax. Yun yung patulong, may iniinom din ako na. Kasi iba-ibang reseta sa akin ng doktor. Kasi ang dami kong pinagpunta na doktor, di ba? Para akong tanga kung ano. Kasi nga, hindi ako naniniwala na wala talaga akong sakit. Para akong gago kung saan ako nagpa-check up. Meron pa, mga kamars, na pa-check up na naman ako ng dibdib ko. Sabi ko nga, nahihirapan ako huminga. Baka mamaya may ano-ano na eksena. Pa-x-ray naman ako sa dibdib ko, sa chest. Okay naman. Wala naman nakitang masama at kahina-hinala. Okay naman, Mars. Okay naman, mga kamars, yung dibdib ko nga, yung parang ang tawag dun, may tawag dun, mga kamars, si ECG ba yun? Yung parang itingnan yung tibok ng puso mo kung normal, kung okay, kung ganun-ganun eksena. Okay naman daw, mga kamars. Ngayon,
Yun nga, sa private na doktor dito malapit sa amin, tangin, ang mahal-mahal pa naman ang check-up mga kamars, 300. Tapos yung nga, iinumin mo pa, di ba? Parang kakaloka, di ba? Na nagwawaldas ako ng peras na para akong tanga, ikaw lang naman talaga makakapagpagamot sa sarili mo, di ba? Pero hindi ka kasi naniniwala na wala kang sakit. Kaya ang ginagawa ko, pa-check up ako ng pa-check up na para akong tanga. Diba? Gastos ako ng gastos na parang buong waldas ng pera na ginagago lang naman tayo ni anxiety. Tapos, pa-check up na naman ako mga kamars, kaabi nyo, balik na naman ako doon. Sige, hindi ako naniniwala, madaling araw pa ako, pila-pila. Tsaga-tsaga ako kasi nga wang bayad doon sa, doon sa ading pa-check up. Tsaga ako, madaling araw, layas-layas ako dito, parang tanga, tako doon, haba ng pila. Pagdating, pakita ko yung result sa akin ng mga, yun nga, ECG, ganito. Sabi, magpaano naman daw ako. May tawag dun na, basta may isa pa dun na, mahal Mahal yun 1,000 plus yun yung pinapaano sa akin mga kamers para malaman daw talaga kung yung okay ata yung puso mo, yung gano'n. Nakalimutan, basta 1,000 plus siya, Mars, mga ka-Mars, 1,000 plus siya. Hindi ko ginawa. Ba? Parang tanga. Pero takot ako, hindi ko siya ginawa. Kasi nga, yun, nagpaano naman na kasi ako, nagpa-chest x-ray, tapos nagpa-ECG, sa X-ray, okay naman daw. So, hindi na lang ako nagpagano kasi ang mahal ito, 1,600. Kaloka, diba? 1,600. Nasayang ako ng pera. Nainisip ko na lang, ay, sige, kaya kong to, wala naman to. Chest, okay naman yung chest x-ray, ECG ko, okay naman, mga ganun. Tapos, deadman, hindi ko na lang siya ginawa. Ang sabi sa akin, sabi ko kasi, wala po talaga akong sakit dok, ganito. Kasi nga, yun nga, lagi po sumasakit yung bato ko. Ano po ba, may ibang vitamins pa na pwede kong inumin? Sabi, wala na daw, yung B-complex nga lang daw ang inumin ko, na. Tapos, in-advise sa akin, eto na nga mga kamars, in-advise sa akin na tawag ito, magpa-psychiatrist. Tangina, di ba? Nababalo ka na. Patry ko na magpa-psychiatrist. Walang psychiatrist doon sa mga kamars. Sa ISAP. Basta magpa-psychiatrist. Ang may nabubulo ako. May psychiatrist sa PGH ata sa bandang Manila. Doon, try ko na magpa-psychiatrist. Diba? Naloka ako. Ba't ako magpa-psychiatrist? Nabubuang na ba talaga ako? Nababalik na ba talaga? Ganyan ang naisip ko. Parang gago, diba? Tapos, hindi ako. Isip ko. Search nga ako. Parang tanga. Search ako. Google. Psychiatrist. XXN. Pinag-search ko dun sa Google na kung anong ang psychiatrist daw, para ka lang din daw nakikipag-usap. Katulad niyan. Ikipag-usap ka lang din sa katabi mo, kikwento ka lang. Kasi, pag psychiatrist ka, kinikwento mo lang yung mga nangyayari sa'yo. Ang eksena, para ka rin talaga nakikipagkwentuhan sa kaibigan mo. Parang tayo, nagkikwentuhan tayo ngayon. Parang nakakwentuhan kita. Parang ganyan lang ang nangyayari. Kasi, ito lang yan. Ito, kakwentuhan kita. Napapakalma kita. Yung mga sinasabi ko sa'yo, nakaka-relate ka. Parang ganyan ang nangyayari na nagkikwentuhan lang tayo. Kasi ganun lang din naman daw siya. Kaya hindi na lang ako pumunta ng psychiatrist. Kasi nga parang gano'n din, nagkukwentuhan lang kayo. Kaya kung yata natutulungan ka rin niya kasi nga nag-a-advise siya sa'yo. Parang ako niya, nag-advise lang kita. Parang ganyan, sinasabi ko lahat ng mo. So, nai-apply mo rin sa sarili mo. Parang gano'n nagsena na, ay, nangyayari rin sa akin yan, ganito. Parang gano'n nga. Kaya hindi na ako nagpa-psychiatrist mga kamars kasi nga, bukod sa malayo, takot nga akong bumiyahe. Sa sobrang takot ko nga bumiyahe, ayaw ko na nga bumalik doon kasi nga, naranasan ko nga sa bus. Gano'n, layo pa, di ba? Sa Manila pa, yung bandang Manila pa. Kaya hindi na talaga ako pumunta doon. Ngayon, search lang ako. Tapos, ito pa mga kamars. Sumali ako sa GC, sa group sa Facebook. Nag-search ako Search ko sa Facebook. Search ako sa Facebook ng about sa anxiety nga. May nakita akong grupo doon. Sumali ako sa anxiety, depression, chururut, kaya meron ganun. Sumali ako. Nag-join ako doon mga kamars. Nakita ako doon. Yun nga mga kamars. Sumali ako doon sa grupo ngayon. Nakita ko na, ay, yung mga nararamdaman ko, nararamdaman din nila.
hindi pala lang ako ang nakakaramdam na ganito. So parang, ay, yun nga na hindi nga lang ako nakakaramdam. Ay, yun nga naisip ko na, ay, marami palang nakakaranas na ganun na hindi lang pala ako. Tapos marami ako doon ng mga nag-a-advise, marami rin sa'yo nag-a-advise na ganito gawin mo, na nararamdaman mo, ito ba yung nararamdaman mo. Marami doon na nakakausap. Tapos yun nga, tapos nga sumali ako doon. Tapos meron pa ako naramdaman na gabi, matutulog na ako. Parang feeling ko, binuhusan ako ng malamig na tubig, na nagpapalpitate na naman ako. Ang dami ko nararamdaman, masakit ulo, masakit batok, masakit yung parang may tinutusok-tusok, pati kasama likod, namamasa yung kamay mo, naninigas, pati madaliri mo, pati sa paa, pati sa kamay, tapos nahirapan huminga, tapos minsan nga takot ka nga maligo, may time pa na takot ka maligo, ayaw mo talaga maligo kasi nga takot ka sa CR na ba, feeling mo pag natake ka ng anxiety doon, sinong tutulong sa'yo, yung mga ganong eksena mga kamars, kaya nakakatakot. Ang daming mga ginagawa sa'yo na anxiety na nakakapraning, nakakabaliw, na kung ano-ano na lang na naiisip mo, na feeling mo, ayun nga ang lagi na mamamatay ka na, ganong feeling mo lang ito, na mamamatay ko na, pero hindi naman talaga, di ba nga? Kasi nga sa araw-araw, ito, okay naman na ako mga kamars. 18, 19, 20, 2020 na ngayon. At kahit paano, awan ng Diyos, nalagpasan ko naman na siya. Pero ito nga, dahil nga sa COVID na yan, na naman siya mga kamars, diba? Feeling close na naman siya. Dito na naman na, yung dumating yung COVID na yan, mama, yung virus na yan mga kamars. Diyos ko, may maramdaman na naman ako sa isip. Parang feeling ko, may mararamdaman ako. Diyos ko, isipin ko naman, may COVID na ako. Ganun, ninatake na naman ako. Tapos meron pa akong mas naranasan mga kamars na, Diyos ko, sa balita may eksena lang mapatay-patay, mga ganun-ganun. Hala, feeling ko ako nung susunod yung mga ganun. Ayoko nakakaroon ng mga balita, mga negative na balita kasi nai-apply ko siya sa sarili ko. Tapos, pag may nakita akong or sa mga may namatayan, mga ganun eksena, nakabulot, takot ako kasi tinatanong ko pa, para akong tanga, di ba? Tinatanong ko pa kung ano kaya kinamatay nito, mga para akong tanga, napaparaning, eksena, ako naman naiisip ko na, baka ako susunod dyan, ganun mga naiisip ko, di ba nakakaparing nakakaloko na pa, parang hindi ka na lang talaga pag yun ang natatawa na lang talaga ako pag naiisip ko yung mga dating nagagawa ko, naiisip ko dati about sa anxiety na yan, ang isip talaga, di ba nakakaloka yung mga, Diyos ko, kaya ayaw ko talaga makinig sa balita kasi mga patay-patayan, mga ganun eksena, namatay si ganito, Diyos ko Mars, pag may nakalaan mo ako na balita na gano'n, may nalaman akong balita na gano'n, ang iisipin ko kaagad na, naku, baka susunod na ako. Yung mga ganong eksena, di ba nakakaloka? Kaya nakakapraning talaga yung anxiety na yan. Visit talaga yan sa buhay na yan. Ewan ko ba talaga, bakit may ganyan-ganyan pa talaga na umarating siya sa buhay natin. Na kaya laban lang talaga, kailangan mong labanan talaga na ikaw lang talaga ang makakaabot talaga sa sarili mo sa anxiety na yan dahil nakakaloka talaga kasi nga lagi siya nandyan talaga sa buhay mo, pagising mo, kung anong gagawin mo sa buhay mo, pag kung saan pumunta, nandyan siya, parang lagi kakambal mo na siya sa buhay mo talaga, kaya nakakaloka na lang talaga yung anxiety. Yun nga mga kamars, naisip ko yung dati, nasa na yung yung dating ako, nasa na yung dating sila masayahin, dati na pag may birthday, laging present, kasama yung mga kaibigan, nag-inom, mga gaganon, gala. Sa simula nung nagka-anxiety ako, lahat ng mga ginagawa ko dati, nawala na. Malulungkutin na, lagi na makulong sa kwarto, hindi ko na nagagawa talaga lahat ng mga ginagawa ko dati, na magdala ako, iinom, kung saan-saan, pag may birthday, laging present, yung mga ganun, hindi na ako naging ganun dati, simula nung nagka-anxiety ako. Pero awa ng Diyos, nung nalabanan ko na siya, lahat naman na ginagawa ko dati, ginagawa ko na talaga. Totoo yan mga kamars, na kapag nalabanan mo na siya, yung anxiety, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Yung mga dati hindi mo nagagawa, na lagi ka lang nakakulong, nagmumuk mo, kung ano mga pinag-iisip, dahil takot ka nga lumabas, takot ka makihalubilo, takot ka sa mga tao, takot ka sa marami tao, takot ka bumiyay, magagawa mo na siya pag nalabanan mo na nga siya mga kamars. Kaya masarap sa feeling pag nalabanan mo na siya, kasi tawag ito na feeling mo na, ay, okay na pala ako, ganun na lang yung biglang ko na, ay, wala na siya, okay na, kapag na ako, na okay na ako uminom, na pag may mga birthday na dito sa bahay, na ay, okay na pala ako, hindi na siya maatake, hindi na siya sumusulpot sa buhay mo, hindi mo na siya kasama lagi, ganun. Kasi dati naman kasi pag lumalabas ako ng bahay, unting labas ko lang, kahit malapit lang, diba, sa tindahan, ganun lang, kahit ako kanina, pag nandyan lang ako, aatake siya, kung ano mga
video ko. Abangan nyo yung kung paano ko nga siya. Dahil sa COVID na yun, maatake na naman ang anxiety ko, di ba, nakakaloka, di ba? Pero okay na, laban lang yan. Okay na mga Mars, masyado na mahaba itong shinare ko sa inyo about nakaranasan ko sa anxiety. Sa next vlog ko, sabihin ko naman sa inyo kung paano ko siya nilabanan at kung paano nga ito nawala na nga siya ng kusa. Itong anxiety ko, paano, ano mga ginawa ko, ano mga ginamot ko, kaya siya nawala na. Ngayon lang naman siya umatake na feeling close na naman siya. Ganon! O, sige mga kamars, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe me and pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa video na i-upload ko. Bye mga kamars! Antayin nyo yung next vlog ko ha, about dun sa paano nga nilabanan ang anxiety ko, paano ko nga nilabanan ang anxiety, yung mga ginawa ko, yung ininom ko, or yung mga, basta kung mga pinagagawa ko about paano nga siya lalabanan at kung paano siya biglaang nawala nga. Ito lang tong COVID na to, kaya nandyan na naman siya sa akin. Sige na mga kamars, bye na! Thanks mga kamars, bye!